when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between CJCLS mga kapatid at Saksi ni Cristo. So sa ating topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na sa pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. So affirmative natin dito si Pastor Eric, at negative natin si Bantay Pinto, Brother Zach, at wait lang, nagpi-feedback kami, Pastor. Parang nadidinig ko yung boses dyan. Nadidinig. Dinig ko yung boses. Okay. Yan, wala na. Meron pa. I-off mo muna. Okay mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. So medyo nagpi-feedback kami kay Pastor Eric. Fix lang muna natin yung audio mga kapatid. So ang topic natin ay patungkol dito sa pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. So parang iikot dito no yung sa faith alone sa Christ. Yung isa naman hindi. Yan. Hello, mic test. Yan, hindi na. So mga kapatid, sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules, hindi naman sila bago sa ating platform. So, summarize ko na lang. Rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung close-ended question or categorical. Sagot muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung wala kayong mapili or hindi nyo masagot ng direkta. Rule number 4 natin, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa nilatag ng katunggali. At during first cross-examination, pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya.
Rule number 7, isang clarification at isang objection every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, pinagbabawal ko ang panlalait physical, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Pero labas doon gaya ng mga salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, pwede pa yan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. Mga ganun. Hindi pinapayagan yan. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng sensitive na mga topics, kasama doon yung mga personal question. At pwede ding tanggihan ng ating sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lang yan. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito, lalong-lalo na yung mga bago lang natin na mga problem na hindi ko pa na-encounter. So, magbibigay ako ng mga bagong rules at yung rule na yan ay magiging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa naman pananaw, paniniwala o pahayag ng mga ating mga debater. Mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista at nandito kayo sa aking platform, Rasha TV mga kapatid, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sumasang-ayon, bro. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, bro. Okay. Sumasang-ayon. So yun yung ating kumpirmasyon mga kapatid, at before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala mga kapatid, at baka pwede nyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang pag-usap nito, at nandito na nga kayo ngayon para humarap sa isang debate. So unahin natin si Pastor Eric. Pakilala ka kapatid. Hello, hello. Yes, hello. Ba't Dinig, nawawala, Nick? Dinig Nick? dinig ka Pastora. Opo. Ba't nawawala, Nick, itong ano? Umiiba siya, nawawala yung ano niya. Anong gagawin? Magkaganyan. Ito lang. Siguro. Yes, isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Again, ito po ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva, no, ng CJCLS, by the law of faith. So naharap ngayon uli, no, sa isang debate at hamon na ating pong pinagbigyan, no, upang mailabas yung katuwiran ng bawat panig. So tayo po ititindig sa ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos, na sa pamamagitan ng pananampalataya, no, na ang tao ay nakamit ang kaligtasan. At tayo umaasa na tayo po ay bibigyan ng magandang laban ng ating katunggali upang maging mabunga ang ating pag-aaral. So yan lang po, Brother Rasha. Okay, at syempre yung ating negative naman, pakilala ka kapatid. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng panig ng mundo, no? Mga kapatid. Ako po si Sank Jacob, ang inyong saksi ni Kristo bilang isang bantay pinto. At sa gabing ito po ay ako'y nagpapasalamat kay Bro Eric Villanueva at natuloy yung aming pag-uusap patungkol dito sa topic na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang kay Kristo. At ako po ay nasa negative, no? Patutunayan ko po na ang faith alone ay hindi po sapat, sapagkat marami po tayong mga itinatayong poste, no, o itatayong mga poste para pamalian ang affirmative sa aming paksa. Maraming salamat. Okay mga kapatid, so kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganito pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon mga kapatid, or you can comment at highlights or at followers, dahil automatic na magtatag ang inyong mga friends dyan sa inyong Facebook. At please comment mga kapatid kung ano yung sa tingin nyo pumapabor sa ating debate ngayon, dahil mamaya babasahin ko after nila mag cross examination. So mga kapatid,
Simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na sa pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. Pastor Eric, your time starts now, bro. Po, again, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at ito po ay magandang pagkakataon na atin pong muli maihayag at maisanggalang itong kaligtasan na itinuturo ng Biblia. At wala po tayong ibang gagawin kundi tayo po'y magbasa at ipaliwanag ayon sa Biblia kung ano ang sinasabi ng mga talata. So, ito po yung unang talata na atin pong babasahin na nagpapatunay na ang paglalatag po natin ng mga talata ay magpapatunay yung natin si Brother Sakba hindi siya naka-open yung ano niya. Okay lang, nakaganyan siya. Hindi siya nag-open ng ano niya, video niya. Bro. Hindi. Okay, sige. Bakit? Sige. So maganda sana kung naka-open, no? I-open din siya para makita natin. Ha? Okay lang. Ganun. Sige. So basahin po natin, no? Sayang pero sana maka-open siya para makita po natin yung body language, no? Sabi dito sa 2 Timoteo sa kabanata pong 1 at talata pong 9, sabi dito na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng panahong walang hanggan. So ito po pala itong pagliligtas ng Panginoon, no? Ito po ayon po sa Diyos, hindi po ito sa ating gawa. Ito po'y biyaya ng Panginoon. At yung biyayang ito, alam naman po natin, no, ay makakamit po natin o makakamtan po natin sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito nga po na maliwanag at matibay na batayan, isa sa matitibay na batayan na sa pamamagitan nga ng pananampalataya at binanggit sa ating pinasa kanina, ito'y hindi nating gawa. Wala pong gawa dito. So sabi dito sa Efeso naman 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas. So biyaya talaga ng Panginoon ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So walang ibang paraan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya para makamit itong kaligtasan na biyaya ng Diyos. Yan, na? At ito'y hindi sa ating sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So yung palang gawa kasi pagmamapuri. Maliwanag naman yan na hindi po sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya, hindi po sa gawa. So yan po ang dalawang poste natin sa pagkakataong ito at dito pa lang sigurado hindi na po ito matitibag sa ating pong poste. Sapagkat sa dami-dami ng mga talata na binanggit po dito binabanggit sa Biblia ay wala man lang ni isa na nagsasabing hindi sa pananampalataya maliligtas ang tao. Wala po kahit isa. Tandaan po natin yan na hindi sa pananampalataya maliligtas ang tao. So ito pa ang mga iba pong talata na ating pong babasahin na nagpapatunay na sa pananampalataya lamang na ang tao ay magkakamit ng kaligtasan. At pag sinabing pananampalataya, sa ikaliligtas, pamamagitan ng pananampalataya, matik po yan, walang anumang gawa ng tao, na walang kaduktong yan, walang gawa ang tao dyan. Kaya, yan ang ibig sabihin ng pag-aaral at sinasabi ng Biblia. Sana maunawaan po ng mga nakikinig ang mga pahayag o bagay na ito. Ayon naman po dito sa 16 ng gawa,
At ito, napakaganda po nito, no? Na lalo pong nagpatibay na ang pananampalataya talaga, dito lang po ang kaligtasan. Ang sabi po dito, sa 30, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? So ano daw yung kinakailangan daw ang wika na gawin upang maligtas? So ano po yung dito maliwanag kung ano po yung yung tugon o yung response, response po ni Pablo, ano ba yung paraan? Kasi ito yung sinasalim po, na ano ba yung paraan, paano ba maligtas? Ito po yung mga uri ng tanong, paano ako tutugon? Ano yung paraan ng kaligtasan? So ito yung tugon ni Pablo, no? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So maliwanag dito, wala namang sinabing at manampalataya ka at gumawa ka ng mabuti 100%, lahat gawin mo at maliligtas ka. Wala po eh. Wala pong ganong argumento or aral ang Biblia na kasunod po yung pananampalataya, faith plus works salvation. Walang ganon. Wala pong aral na ganon, faith plus works tapos salvation, wala po. Wala pong ganong aral. So dito maliwanag na itong pananampalataya ay mabisa at talaga namang tinuturo na matatag na sandigan ng aral na ang kaligtasan ay makakamit po ito sa pamamagitan lamang dito ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyaya ang wika ay naligtas. Ngayon, kung ang biyaya ay hindi sa gawa, kung hindi, ang biyaya ay hindi na biyaya. Di po ba? So, hindi siya magiging biyaya kung ang biyaya ay sa gawa. So, lipat tayo ng mga talata. Okay. Lipat po tayo at ating pong suriing maigi. Dito po, basahin po natin, dito po sa Galatia, sa 2. Ang sabi po dito, 2, sa kabanata pong 2. Ang sabi po dito, 16. Bagamat ang tao, nalalaman ng tao, sabi ito, bagamat nalalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa kautusan o gawang kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Hesukristo upang tayo'y ariing ganap. So dito maliwanag pa na sa pamamagitan ng pananampalataya talagang aariing kang ganap. Hindi po ito sa gawa ang wika. Sabi rito, sapagkat bagaman nalalaman ng tao na hindi inaaring ganap, ang tao sa gawa o anumang gawa ng kautusan, o hindi po sa gawa talaga. Patunay lang po yan na hindi po sa gawa. Pag sinabing hindi sa gawa at maliban, sa pananampalataya lamang talaga, na maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. May maliwanag po yan at yung ebidensya, yung proof na ang kaligtasan ay makakamit lamang sa pananampalataya, hindi po kasama yung gawa o mabubuting gawa, ay pinagtibay ng mga apostol, lalo na si Kristo. Opo, lalo na ang Panginoong Kristo ang nagpatibay po ng aral na ito o ng turong ito na ginaya po ng mga apostol. Ang sabi po dito, sa Juan, basahin po natin. Basahin po natin ang 15, Sabi dito, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos o pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito.
sapagkat itinuro pong wagas ng Panginoon na ang pananampalataya po talaga ang siyang saligan, batayan, no, ng aral upang ang tao ay maligtas. Hindi po ito sa pamamagitan ng gawa. So marami pong argumento rito ng pagtatalo na sa gawa daw naligtas ang tao. So mali po yun. Wala pong ganong aral na sa gawa maliligtas ang tao. O sinasabi lang faith plus work. Wala pong ganong aral ang Biblia. Kasi pag ito'y gawa, may utang ang Diyos. Di po ba? Pamaliwanag po yan. No? Basahin po natin dito po sa Roma. Okay. Time na. Ang Pastor. sabi po dito sa Roma, Time na, Pastor. time na po. Oo. Sayang. Sige. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong. Brother Zach, your time starts now, bro. Okay. Okay na ako, bro. Thank you, no. Bro Eric, magandang gabi sa iyo, no. Linding bro. Okay. Okay. Pakita kaya bro para makita kita. Wala nasa PC ako, hindi pa ako yung camera ko eh. Hindi pa ako nakapagpalit eh. So nabasag kasi. So unang katanungan ko, ginamit mo tong Efeso 2:8. May nakalagay ba rito o may mababasa ba rito na sa pananampalataya lamang? Meron bang nabasa o wala? Meron. Kasi hindi nga sa gawa eh. Pag sinabing pananampalataya, walang gawa, malamang sigurado po ito na sa pananampalataya lamang. Kasi kapag wala kang napatunayan na bukod sa pananampalataya o meron pa higit sa pananampalataya, sasangkayon ako sa iyo. Pero kung wala, sa pananampalataya lamang yan, kapatid. At marami tayong talatang ibinigay na anong gagawin, paanong paraan. Sabi ni Pablo, manampalataya ka at ikaw ay maligtas. Walang gawa. Okay, sunod na tanong. Ito premise lang, no? Sabi mo kasi ang sagot mo, merong nakasulat na lamang. Kasi ang topic natin, pananampalataya lamang ang nakakapagligtas. May lamang. Babasahin ko kasi ang batay sa sagot mo, meron mabasa eh. Ang sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Wala pong nakalagay, pero sabi mo may nakalagay. Iaminin mo po ba na mayroong insertion sa ginawa mong pagpapahayag? Yes or no? Wala po, hindi ko aminin sapagkat palinaw dyan na hindi sa pamamagitan ng anumang gawa o gawa, maliwanag na yan ay sa pananampalataya lamang. Yun po kasi ang aral talaga ng Biblia. Wala kang mababasa, no, na meron pa higit sa pananampalataya na maliligtas ang tao, kundi sa pananampalataya lamang. So nagsulat po yan. Kasi pag ang Diyos nagsulat sa tao, isinusulat ng Diyos siya sa puso. No? Hindi lang letra por letra na nakamamatay. Sa puso isinusulat yan. Okay, thank you. Okay, ginamit mo rin yung ginamit mo rin itong Acts 16:30. Ito, premise lang. Babasahin ko lang yung talata, ano po, mga kapatid. Acts 16:30. 16:30. Okay. Ganito po ang sabi, no? Ito, premise lang naman po ito. At sila inilabas at sinabi mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At yan nila sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito po ba ay, may nabasa ka po ba dito, batay po sa ating topic, no? Sa pananampalataya lamang ang kaligtasan. Mayroon po ba ulit nabasa na lamang o faith alone sa mga talatang binasa nyo kanina? Meron ba o wala? Meron ulit. Meron ulit. Na? Napakalinaw po ng diwa at wala pong sinasabi dyan na faith plus work or faith plus anuman, kundi sa pananampalataya lamang. Wala kang mapatutunayan, kaibigan, kahit anong gawin mong pilipit na tanong o anumang tanong gawin mo, wala kang mapapatunayan na faith plus work salvation. Wala pong iba, liban sa pananampalataya lamang maliligtas ang tao. Yun po kasi yung uri ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Na ito po, kaya na sinabi ko, isinulat po ito sa puso ng tao.
Okay. Sunod na tanong, kapatid. Ginamit mo rin yung Galatians, no? Galatians 2:16. Okay. Bago ako magtanong, uulitin ko po ang pagbasa para po malinaw po sa ating mga taga-subaybay ng programa, no? At ganito po, bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tayo rin ay nagsisisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. So, batay po muli sa ating topic para po matindigan na maibigay ninyo ng 100% na hindi tayo lumalayo sa topic. May nabasa po ba kayo dito sa talatang ginamit nyo na faith alone o sa pananampalataya lamang? Kasi yung po ang topic meron po ba o wala? Meron. Next question. Meron. O, sige. Pwede po bang ibigay mo yung verse, yung saktong phrase na mababasa, pananampalataya lamang. Kasi yan po ang topic natin. Diyan po tayo nagkakaroon ng tawag dito. Kaya tayo nagkaroon ng debate dahil diyan sa word na sa pananampalataya lamang. Okay. Pakibigay nga po kung totoong may nababasa rito. Binasa mo na kanina, meron. No? Kasi sabi ko sa iyo, no? Yung pananampalataya, no? Ang sabi ng apostol si Pablo, kayo sulat ni Kristo, no? Hindi ng tinta, kundi ng espiritu ng Diyos na buhay. So isinulat po yan sa puso, kapatid. Hindi ng tinta na yung katwiran na tinta, sulat sa tinta ay nakamamatay. Dito mo, makamamatay sa iya kasi hindi mo sinasampalatayanan na yung pananampalataya lamang kay Kristo siyang makapagligtas, hindi sa gawa. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, ang titik nakamamatay. Okay. Yes. Yung po bang binasa mo na mga talata, mga titik po ba yun o hindi? Mga titik yun. Kaya nakamamatay yun pag hindi mo sinampalatayanan. Next question. Okay, kung inaamin nyo po na mga titik yung mga binasa nyo, namatay ka po ba? Yes or no? Hindi, kasi sinampalatayanan ko. Ikaw, baka patay yung espiritu mo kasi hindi mo sinampalatayanan. Next question. Okay po. So, dito naman po sa John 3:16 para po sa mga viewers. Ay, okay. Sige. Thank you. Okay mga kapatid, so dako tayo sa negative presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Benny. Sa pananampalataya may pag-ibig sa Diyos. Nabasa si Bro Eric gayon, ano ang pag-ibig sa Diyos? Sa pag-ibig ng Diyos may pagsunod roon, hindi lang pananampalataya. Shoutout din kay Regan Mendoza, ECGCs. Ray Pilapil Jr., kamote to si Eric sa kanyang presentation. Bagsak sa linguistic at situational context interpretation. Shoutout din kay Michi Lada. Eric, debate tayo patungkol ang kaluluwa na may free will ay may kakayanang magdesisyon para maligtas ang tao. Shoutout din kay Ariel Guevara. Sayang yung last debate ko sa isang oneness pala, walang showdown. Ayan. Shoutout din kay Gigi Garcia, Jonathan Germidia, Romans 8:2. Shoutout sa iyo. So dako tayo mga kapatid sa negative presentation, Brother Zach. Pamute mo na, Pastor Eric. Your time starts now, bro. Okay. Okay, thank you mga kapatid, no. Muli po, inyong lingkod si may nagsasalita. Sorry, may nagsasalita po. Sorry. Okay, thank you, no. Muli po, magandang gabi po sa mga viewers. Muli po nagbabalik sa Jacob para po sa topic na tama po ba na sa pananampalataya lamang ay nandoon ang kaligtasan. Mga kapatid, wala po tayong mababasa sa Biblia na
sa pananampalataya lamang o faith alone, no? Ang kaligtasan po talaga na tinutukoy diyan sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Grace, no? By grace through faith. Yun po ang totoong sinasabi ng Biblia. Kung sa diwa ay at saka sa letra por letra, hindi po siya naglalaban-laban. Ang ginagawa po ng ating kaibigan, pinalitan niya po yung nasusulat, no? Ito po, basahin po natin para po maliwanagan ang ating mga tagapakinig. Sa pananampalataya lamang ba talaga naliligtas ang tao? Basahin po natin. Ito po ang sabi sa Ephesians 2:5 hanggang 8. Ginamit niya po ito. Dangan lamang, hindi niya alam paano gamitin. Ito po ang sabi. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Kung papansinin po natin mga kapatid, sa biyaya pa lang ng Diyos, naligtas na ang tao. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Pero yung sinasabi po ni Brother Eric, sa pananampalataya lamang kayo'y nangaligtas. Hinihiwalay niya yung grace. Hinihiwalay niya yung grasya ng Diyos. Sa grasya lang ng Diyos, ligtas ka na. Hindi pa pinag-uusapan ang faith. Di ba? Kaya, semplang po ito. Ituloy po natin ang pagbabasa. Ito po ang sinasabi ng Biblia, hindi po ako. Ang paniwalaan niyo po, Biblia. Itutuloy po natin ang basa. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. Mantakay mo sa biyaya ng Diyos, naligtas. Tapos ano pa ang nagawa ng biyaya? Ang sabi rito, pinaupong kasama sa kalangitan kay Kristo Jesus. Okay? Pansinin niyo po mga kapatid ang stand po ni Brother Eric sa pananampalataya lamang. Pag sinabing pananampalataya lamang yung kanyang kaligtasan, hindi niya binibilang yung grasya ng Diyos. Kasi alone pananampalataya lamang. Yan yung sinasabi ko sa inyo na tinatanggalan niya, binabawasan niya yung nasusulat, tapos dinadagdagan niya. Kasi ang nababasa, through faith. By grace, through faith. Pero sa kanya, tinanggal niya yung grace, tapos yung faith, dinugtungan pa niya ng alone. Tinanggal niya yung true. Nakikita niyo pandaraya, no? Okay, ituloy po natin ang pagkakalimbag ng Biblia. Ang sabi rito, upang sa mga panahon na darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa ating kay Kristo Jesus. 8, ito na yung ginagamit niya. Pansinin ninyo talasan ninyo ang inyong mga pandinig, mga kapatid. Kasi kapag tuloy-tuloy ang basa dito, tapos medyo interpret, maliligaw tayo. Ito ang sabi ng talata mismo. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Pansinin mo wala pang nababanggit na pananampalataya. Ito na yung pananampalataya, papasok na. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala po tayong nabasa dito lamang. Ulitin po natin ang basa Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Wala po tayong nabasang lamang. Ang ginawa po ni Brother Eric, in-interpret niya po ito. Tinanggal niya yung biyaya na doon nangaligtas ang tao na ipinadaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ibinigay yung biyaya na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero anong ginawa ni Brother Eric? Tinanggal niya yung biyaya, ginawa niyang alone yung faith.
Kaya ano ang nangyari? Faith alone. Ay, wala pong ganyang pagtuturo ang Biblia, mga kapatid ko. No? Ito po ang pansinin pa ninyo. Pansinin pa ninyo, ha? Ang sabi dito, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ano yung hindi sa inyong sarili? Ito'y kaloob ng Diyos. Ano kaya yun? Saan patungkol kaya yan? Ang tinutukoy po dyan yung pananampalataya. No? Yung pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So, saan pumapasok? Faith alone ba? Hindi, kasi maging yung faith mo pala, ito'y hindi sa inyong sarili. Kaloob pala ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos. Ganyan po mag-aaral ng Biblia. No? Uunawain nyo lang po yung laman ng talata. Dito pa lang, semplang na marami pa ako mga poste. Kung hihimayin ko, no? Ang mga ginagamit nating, ang mga ginamit niyang mga talata, ay malayong-malayo po yung kanyang presentation. Iniiba po niya yung diwa, no, nung Biblia. Sapagkat malinaw po mga kapatid, wala pong binabanggit dito na faith alone. No, walang binabanggit dito sa pananampalataya lamang. Bagkus ang nabasa sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya po, ano daw? Hindi ito sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Bro Eric, no? Sana matuto ka. Okay. Ano ang highlights natin? Bagamat kunting talata pa lang ang aking itinitindig. Pero very fruitful. No? Bakit? Kasi ang tunay po na pangangaral ng Biblia, by grace, through faith, ang salvation. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba, faith alone. Kasi yung faith alone, naka-negative position. Babasahin po natin dito po sa James 2. Okay, babasahin ko po ha. Gusto niya faith alone Okay. Ito po, babasahin natin. James 2. Kung para makita niya yung faith alone. Kasi favorite niya yung talata, favorite niya yung yung faith tapos alone. Walang kasama. Ibig sabihin, walang kasama. 2:12. Ito ang sabi James. Mga kapatid. Saan na yun? Yung ano ko. Okay. Ito ang sabi. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya, nagsisipanginig. Okay? So, dito sa pananampalataya na ito, mga kapatid, yung demonyo, meron din yan. Pero, mapansin mo, hindi niya binabanggit yung grasya ng Diyos. Katulad ni Bro Eric, mabasa naman sa Ephesians 2:8, sabi niya, by grace, through faith, yung kaligtasan. Pero, inalis niya yung by grace ng Diyos, tapos, yung true faith, pinalitan niya ng faith alone. Kaya, dito, sabi ni James, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Pero, pansinin mo, wala ding grace, di ba? Ganyan po yung ipinapakita na presentation ni Brother Eric. Pero yung pinapakita doon sa Ephesians, by grace, through faith. Kung faith alone lang, no? At saka sinabi din ni James dito, mga kapatid, no? Sabi dito, nakikita ninyo, sorry, tapos na pala. Thank you. Okay, dako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative pastor. Your time start now.
Okay. Sabi mo, okay, unang tanong, sabi mo sa biyaya naligtas ka. So paano mo nakamit yung kaligtasan? Sa pamamagitan ba ng pananampalataya lang o o ng gawa? Okay. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito po ang sabi ng talata. Ephesians 2:8. Mr. Moderator, objection. So meron tayong categorical sa gawa ba o sa pananampalataya. Paano mo nakamit? Okay. So 10 seconds ako dyan, bro. Proceed. Kasi 10 seconds ako dyan. Kaya 10 seconds kasi ano siya. Hindi po siya totoong tanong. Kasi ang totoong tanong, kaloob po yung kaligtasan eh. Next question. Biyaya. Hindi po Sabi mo, gawa. biyaya Next question ng 10 seconds. kaligtasan. Next question. Sabi mo, biyaya ng kaligtasan. So paano mo nakamit yung biyaya, yung kaligtasan? Sa pamamagitan ba ng pananampalataya lang o may kasamang gawa? Invalid question po eh, kapatid eh. Hindi po siya biblical. 10 seconds. Kasi ang batay sa talata po mga kapatid, ito'y hindi sa inyong sarili. So ibig sabihin, hindi ko gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob po talaga ng Diyos eh. Kaya invalid po yung tanong niya. Pilit niyang inaano sa akin na gawa ko. Sabi mo, kaloob ng Diyos. Kaloob daw ng Diyos ito. So paano mo nakamit yung kaloob ng Diyos? Wala ka bang ginawa? O wala ka bang anumang paraan? No, para makamit mo yung biyaya, yung kaligtasan o kaloob ng Diyos? Paano? Bigyan mo ako ng isa. Okay, sabi po ng talata, bagamat tayo mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalikip ni Kristo. So ibig sabihin, binuhay tayo dahil kay Kristo. Sa ginawa ni Kristo, binuhay tayong kalakip niya. Next question. Napakalayo. Okay. So napakalayo ng sagot mo eh. So sabi mo sa biyaya, no? Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw ba ay allergic sa pananampalataya lang? Oo o hindi? Hindi ako allergic. Hindi ako allergic kasi yung pananampalataya po diyan walang lamang. Kaya nga sa iyo po lamang eh. Nag-i-insert kayo, wala namang nababasa rito sa pananampalataya lamang, wala eh. Kaya ikaw po yung nagmamali. Next question. Okay. So kung hindi lamang, meron pa bang iba para makamit mo ang kaligtasan o ang biyaya? Meron pa bang iba bukod sa pananampalataya lamang? Meron pa wala? Opo, meron po. Oo. Kasi batay po dito sa Ephesians 2:5, patay ka nga noon eh. Sabi dito, bagamat tayo'y mga patay. O paano ka makakapanampalataya? Ay patay ka nga. Dahil sa ating mga kasalanan, anong gagawin? Dapat buhayin ka muna. At ang pagbuhay na yan sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, makakapanampalataya ka na kung ikaw ay bubuhayin muna. Yan po ang sinasabi ng talata eh. Tayo'y mga binuhay dahil tayo'y mga patay doon nung una. Kaya may kakayahan ka sa sampalataya. Di ba? Dahil buhay ka na. Next question. Naniniwala ka. So ibig sabihin naniniwala ka na nakamit mo yung biyaya, yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Oo, hindi. Hindi. Ang linaw-linaw naman ng talata eh. Kasi ang sabi ng talata, tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Anong ginawa? Tayo'y binuhay kalikip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Yan yung sinasabi eh. Kasi yung ginawa ni Kristo, biyaya na yun. Naligtas kagad tayo doon. Sinabi mo kanina, ginamit mo ang 2:8-9 ng Efeso. Ginamit mo, no? Sabi mo sa paggamit mo, sa biyaya naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. So, naniniwala ka ba doon sa talatang yon na sa pamamagitan ng pananampalataya na walang gawa ay nakamit mo ang biyaya? Oo o hindi? Okay. Nakamit ko yung kaligtasan. Pakiulit na, bro. Medyo malabo yung tanong eh. Wala. Paulit. Parang may double blade. Wala. Okay. Ginamit mo yung 2:8 ng Efeso. Sabi mo doon sa biyaya, no? Naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Sabi mo sa pamamagitan ng pananampalataya. So ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananampalataya, nakamit mo ang kaligtasan o ang biyaya na walang gawa? Oo o hindi? Yes. Oo, kasi ang topic natin, lamang, may lamang. Pero wala pong lamang dito eh. Akala mo panalo ka dito eh. Ang sabi dito, 2:8,
sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas. By grace you are saved through faith. Hindi po sinabi dito through faith alone. Ang Hey, sabi dito, so by salamat sa grace through pag-amin. faith. Kaya mali ka eh. Akala mo tama ka So lang eh. salamat sa Akala mo tama pag-amin. ka. Sabi mo, Next question. sa pananampalataya naligtas. So yung pananampalataya ba doon? Meron pa bang iba bukod sa pananampalataya o meron bang gawa? Meron o wala? Okay. Walang gawa, pero hindi ko po stand na sa gawa, maliligtas ako eh. O, hindi ko po stand yan eh. Ang stand ko po, gibain yung stand mo. Na sinasabi mo, sa pananampalataya lamang. Hiniwalay mo, nag-iisa yung pananampalataya. Eh, ang sabi dito, by grace through Okay. faith. Hindi magkahiwalay. Kaya mali ka dyan. Next question. Okay, again, salamat ulit sa pag-amin. Ngayon, tatanungin kita, no? Ginamitan mo ako ng verbatim. Sa Biblia ba, merong nakasulat na si Kristo, no? Na naniniwala ka ba na sa nakasulat, no? Na si Kristo lamang ang daan at katotohanan, walang makaparoroon sa Ama maliban sa Kanya? Oo, hindi. Yes, kung kay Kristo lang ang daan ng kaligtasan, yes. Pero hindi po yan ang hindi yan ang topic natin. Ang topic natin sa pananampalataya lamang. Oo, medyo Salamat. dinadivert mo kay Kristo. Doon tayo sa topic. Oo. Doon tayo sa topic. Next question. So salamat sa pag-amin, no? Na si Kristo lamang ang kaligtasan. Salamat sa pag-amin sa si Kristo lamang ang kaligtasan. Talaga siya lamang ang kaligtasan, kapatid, no? So ngayon, ang tanong ko, yung ginamit mo yung Santiago, no? Sabi mo, yung demonyo may pananampalataya. Tatanungin kita, yung bang pananampalataya ng demonyo, tunay o peke? Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. Shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Miel Calumbres, hahaha, poster, kung poster, pananampalataya ang basihan ay kalakip na ang mga demonyo at naligtas sapagkat sila din ay sumasampalataya sa Diyos at nanginginig pa. Santiago 2:9. Shoutout din kay Emmanuel Domingo, Sigway, ba't napunta kay Kristo? Shoutout din kay Alvin Lander, magkalakip yung pananampalataya na may kalakip na gawa. Shoutout din kay Ethan Conta, hahaha, tapos na, umamin na. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Pastor Alexander Santos, paano mo nga nakuha ang biyaya? Shoutout din mga kapatid. Dito kay Benny, wala na, finish na, galing ni Zach magpaliwanag, hindi ko abot ang ganyang paliwanag. Grace, are you saved? Batay sa Biblia. Faith alone, batay naman kay Bro Eric. Shoutout din kay Pastor Ray Pilapil, natumbok mo po, negative. Puwera niya ang grace at pinasok ang faith alone, dagdag bawas ang affirmative. Shoutout din kay Alvin, tama yan, sa pananampalataya maliligtas ang tao pero hindi pananampalatayang patay. Remy Diretso, malinaw ang sinabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay, walang katuruan si Jesus na osas. Shoutout din kay Ariel Guevara, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay aariing ganap. So dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Pastor Eric, your time starts now. Okay. So maliwanag yung ating stand at napatunayan ng mga talata, no, na ating mga poste na meron talagang pananampalataya lamang. Bakit po? Kasi itong kalaban natin umamin na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang maliligtas ang tao at walang gawa, hindi raw sa gawa o tayo lamang. So kaya tinanong ko siya, no, sabi mo sa biyaya naligtas. So paano mo makakamit ang biyaya, yung kaligtasan na ito? So paano paraan? Hindi siya makasagot eh. No? Samantala sinabi niya sa pamamagitan ng pananampalataya, yung unang stand niya, yung kanyang yung kanyang poste. Pero nung tinanong natin, hindi niya na masabi. Hindi niya na masabi na sa pamamagitan ng pananampalataya na naligtas ang tao at walang gawa. Hindi raw sa gawa eh. O so kung hindi sa gawa, ibig sabihin, pananampalataya lamang. Ganun lang kasimple yung logic. No? Common sense ang gagamitin mo. Bukod doon sa sinulat sa puso mo, wala kasing common sense eh. Sa mga nag-aaral ng Biblia, lalo na yung mga taong to nalabas sa kaligtasan, no, sa pananampalataya lamang. Gusto nila word for word. So binanggit natin yung word for word eh, nakamamatay kasi yan eh. So, sabi niya, word for word. Sabi ko yung word for word ba nakamamatay? Oo. So kaya patay yung espiritu niya, yung kanyang aral patay.
Na word for word kasi yung ginagamit niya. Yung word for word na ginagamit ng mga taong ito po yung pinakamahina, na pinakamahinang depensa ng isang debatista. Napakahina ng depensa mo. Tapos tinanong kita, no, si Kristo lamang ba ang daan ng katotohanan patungo sa Diyos, no, sa ikalilito? Sabi niya, oo naman daw, si Kristo lamang. No? So sa pananampalataya kay Kristo, sabi niya lamang umaamin siya na lamang si Kristo. Ibig sabihin, umaamin siya na sa pananampalataya lamang kay Kristo. Hindi niya kaya nga ito pag sumagot ang tagal. Hindi alam kung anong sasabihin kasi huling-huli sa kanyang pananalita eh. Ha? Lalo pa siguro ito, yung kapatid natin to kung merong video to, no, makikita po natin yung body language nito. So sasabihin ko nga sa inyo, no, ihahanay ko po itong si Brother Zach sa isa sa mga pinakamahinang nakalaban natin sa debate. Kasi yung tanong napaka-purol, no? Verbatim. Ito yung pinakamahina no? Tapos yung pinakamahinang ginamit ko sa kanya, hindi siya makasagot No? Hindi siya makasagot ng tuwiran na sa pamamagitan lang ba ng pananampalataya. Tapos bandang uli, umamin din. Umamin na sa pamamagitan ng pananampalataya, wala daw gawa. O di huli. No? Huli. Salamat sa pag-amin. Kaya ilang beses ko siya pinasalamatan Kasi ilang beses isang umamin No? Sa ating mga katanungan. Sa ating mga tanong na hindi niya po talaga naunawaan yung kanyang sinasagot. No? Biruin mo, nakamit mo yung biyaya. Paano mo nakamit? Si Kristo ang layo na sagot 'di ba? Siya ang biyaya. Hindi naman na tinatanong ko Ang tinatanong ko, paano mo nakamit yung biyaya, yung kaligtasan? Merong bang gawa? Sabi niya, wala faith lang. Sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi, oo, o di, fun. Hindi ko ba alam kung bakit tinutuloy ko pa to kasi umamin na to di ba? Na nasa pananampalataya talaga lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, maliligtas ang tao. Pero ito, wala ni isa, no? Na nakapuntos na pinaamin niya ako, napaamin niya ako Wala kasi talaga naman totoo, no, sa kanya ko na rin kinuha yung tanong na wala naman talaga nakasulat na si Kristo lamang ang daan. Wala siya verbatim pero sabi niya meron daw di sinakayunan ko na. Kasi ang kasunod doon, si Kristo ang daan, ang buhay. Sabi niya, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang sinabing lamang, pero umamin siya na kahit walang nakasulat na lamang, sinabi niya, lamang, umamin na siya Ibig sabihin, palyado yung verbatim, no? Yung word for word na nakamamatay. Diba? Sabi siya nga, yan yung pinakamahina Iba't nagdulundaga sa tuwa, hindi nila alam na ginagamit lang ito ng mga ibang mga debatista na dahil wala nang maitanong na matino Diba? Walang magandang katanungan. No? So, tinanong, mabuti nga, nahuli pa tayo sa mga tanong kasi dahil pa po natin mga tanong dito, doon lang po natin siya medyo binigyan ng So, dito, kung mapapansin po natin, no, na yung stand po natin, hindi niya nagiba. Yung mga tanong niya, nasagot natin. Ang naging baten lang na siya nakapuntos ng isa, yung lamang, yung hinahanap niya yung word na lamang. Pero nabura yung puntos niya na inaakala niya, nung sinabi ko ba si Kristo lamang, ako lamang ang daan, sabi ni Kristo. Sabi niya, oo daw Umamin siya pero wala namang lamang nakalagay na ako lamang ang daan, ang buhay, wala No, walang lamang doon, pero naniniwala siya na si Kristo lang talaga ang daan, siya lamang. Yun ang pinupunto po natin, na gumagamit ka ng word for word na napakahinang estilo ng isang depensa, ginagamit mo na sa'yo rin pala pupunta. O ikaw rin pala ang gigibain. So hindi mo nga nasagot na saan ba paano ba nakamit yung biyaya? Hindi naman daw sa pananampalataya, kundi sa biyaya. Ang biyaya, regalo po ito, no? Hindi mo ito makakamit kundi sa pamamagitan ng pananampalataya na sinabi mo na walang gawa, kundi pananampalataya lamang. So nandun lang yung biyaya. Walang sino man sabi mo, kung susundan kita sa aral mo na sa biyaya naligtas ang tao, parang ang dating, lahat ng tao naligtas sa biyaya. Kasi wala akong paraan ng pagliligtas na tinuturo paano naligtas. Kasi sa biyaya lang, parang lalabas lahat ng tao naligtas sa biyaya. Kasi wala kang paraan ng pagtanggap o
paraan kung paano mo tanggapin 'to, kundi sa pananampalataya. Wala kang sinabi eh. Allergic ka sa pananampalataya eh. Kasi pag sinabi mong pananampalataya, walang gawa, lalo kang mababaon. So nandun lang yung biyaya, regalo 'to, nandun lang siya eh, 'no? Makakamit mo 'yan ng tao, hindi lahat nakakamit kundi yung sasampalataya lamang. Kaya nga pananampalataya eh, 'di ba? Do'n mo siya makakamit kaibigan, dapat unawain mo yung aral ng Biblia. Hindi nakabasa ka lang sa biyaya na naligtas ang tao, do'n ka lang. Tapos ipaplas mo yung faith, 'no? O sa biyaya at faith, ano ba naman 'yan? O paano mo nakamit yung pananampalataya? Sa biyaya? 'Di ba? 'Yan ang problema mo, 'no? 'Yan ang problema ng mga ng mga debatista ngayon, hindi alam kung paano yung pag-aaral ng Biblia. So, inulit-ulit ko yung tanong, hindi siya makasagot ng 3 beses yata. Paano nakamit ang biyaya o yung kaligtasan? Hindi siya makasagot eh. 10 seconds kasi mali ang tanong. Inulit ko yung tanong, 10 seconds kasi ganito. Inulit ko, sinagot niya na faith lang talaga. So hindi mali ang tanong, ba't gumagamit ka ng 10 seconds? Tama ang tanong, kaya lang hindi mo masagot. Kasi naka-live tayo, kitang-kita ka ng mga nanonood eh. Kitang-kita ka ng mga nanonood, sagot mo, kitang-kita. So, yan ang problema. So, tapos na sana ang laban kasi umamin na siya eh. Pero pagbibigyan pa rin natin. So, wave ko na yung Mother Russia. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Zach ng Bantay Pinto, your time starts now. Okay. Unang tanong kapatid kasi wala na siyang talata, no? Puro nagkwento na lang. So, sundan ko na lang siya doon sa kanyang kwento. Okay? Itong una kong tanong, totoo ba na ang topic natin, Bro Eric, ay naiintindihan mo na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang? Alam mo ba yan? Alam ko, kaso ang problema, ikaw hindi mo alam. Yan ang problema sa'yo. Hindi mo nga alam yung kung ano isasagot mo eh. Kasi kung hindi sa pananampalataya, ito'y sa gawa, malinaw yan sa Roma na utang yun ng Diyos. Kasi sa gawa mo ginawa, hindi sa pananampalataya. So dapat, ikaw ang lumalaban. Dapat alam mo yung topic na yan, hindi mo alam. Yan ang tanong. Okay, sunod na tanong. Kung sa pananampalataya lamang ang kaligtasan, yung sanggol ba sumasampalataya na yan? Yes or no? Ay, Moses, hindi po sumampalataya. Alam mo naman yan eh. Gatas pa kinakain yan eh. Kaya Ano po tanongin muna, kita, yung bang... moderator, yes or Okay. no muna. Okay. Yung sanggol ba sumasampalataya? Yes or no? Okay, so no daw yung sagot. Okay, sumagot ba? Pastor Eric. Hindi Una kailangan yung paliwanag kasi. Okay. Hindi kailangan sumampalataya ng ligtas. Ikaw ba, nung naligtas ka, sasampalataya ka pa? Sige nga, nanampalataya ka na, sasampalataya ka pa? Ligtas ka na? Diba? Mr. Moderator, ang gawain po niya ay sumagot. Wait lang, Bro Zach. Ganito. Objection po. Objection. Proceed. Objection. Opo, kasi sumasagot ako eh. Pinagbibigyan ko siya pag sumasagot siya. Dapat Okay. iminto muna siya kasi nasagot ko naman yung kanyang categorical eh. Okay. Counter objection, Bro Zach, meron? Counter ako. Proceed, bro. Ang counter ko, dapat unahin niya yung categorical bago paliwanag. Nagpaliwanag Una ko muna na nga bago nag-categorical. Sige. So, ganito. I-clear ko lang yung sagot ni Pastor Eric dito. Ang sabi niya ay no o hindi. Ngayon, doon sa pagpapaliwanag, kanina kasi parang nagtatanong si Brother Eric. Pero kasama yun sa sagot niya, Bro Zach, yung parang patanong. Bro Eric, continue ka pa din sa sagot mo, yung sa no? Yes. Proceed, bro. Opo, hindi po. Kasi, hindi na kailangan sumampalataya ang ligtas. Kaya nga sabi Brother Rasha, ito'y uri ng sagot na patanong. Ikaw ba sumampalataya, sasampalataya ka para maligtas? Sige nga, ligtas ka na eh. Next question. So, ang ika-clarify ko lang, no, may narinig ako. So, ang ibig mong sabihin, kapag ligtas ka na, hindi mo na kailangan sumampalataya. Yes or no? Pag sinabing saving faith, hindi mo na kailangan sumampalataya para maligtas. Kasi saving faith na yan eh. Diba? Naligtas ka na eh. Ano pa sasampalatayanan mo? Sa sinampalatayanan mo na. Sasampalatayanan ka pa sa sinampalatayanan mo na?
sa pamamagitan na naligtas ka? Sige nga. Ano pa klaseng tanong yan, kapatid? Next question. Okay, saan mababasa ngayon yung sinasabi mo na kapag ang taong ligtas, hindi na kailangan sumampalataya? Saan mabasa yan? Wala kang mababasa pagka ang taong ligtas nila kailangan na sumampalataya. Kasi nga, understood na yon. Common sense na lang gagamitin mo. Kasi nga, sumampalataya na yun. Paano ka sumampalataya pa? Di ba? Nasumampalataya ka sa kaligtasan eh. At yung pananampalataya ay mga bagay na hinihintay, mga bagay na hindi nakikita. Diyos ang nakakakita ng faith. So, hindi nawawala yung faith. Paano ka pa sasampalataya kung hindi naman nawawala ang faith? Okay. Narinig ko na naman batay sa kanyang sagot. Sabi niya, hindi nawawala yung pananampalataya. Pero ang sabi niya, pag ligtas ka na, bakit ka pa sasampalataya? So, ibig sabihin nawala. Ano ba talaga ang sagot mo? Hindi nawawalang pananampalataya kahit ligtas na? Mr. Moderator, magtanong lang siya. O nawawala? Nag-premise ako. Paulit yung tanong, paulit mo. Oo. Narinig ko na naman kasi bro. Premise lang to bro, Eric. Kasi time ko naman yung kinukonsume ko, hindi naman time mo eh. Narinig ko na naman, sabi niya, ligtas ka na eh, bakit ka pa sasampalataya? Ngayon, ito, sinabi na naman niya, sabi niya, ang pananampalataya hindi naman nawawala. Nagugulan ako. Ito, sagutin mo to ha. Ito ang tanong ko. Ang pananampalataya ba ay nawawala kung ikaw ay ligtas na? Yes or no? Hindi wala. Kasi magkaiba yung tanong mo eh. Sa magkaibang sagot. Hindi mo lang kinukunik mo, wala naman ako sinabi sa iyo na yung pananampalataya kailangan pang sumampalataya at nag-conclude ka, nawawala. 'Di ba? Wala akong sinabi na nawawala ang pananampalataya. Sabi ko nga, nandun yung pananampalataya. Pero hindi ka nasasampalataya, basta maligtas ka, handun na yun. Sumampalataya ka na. So hindi na kailangan sumampalataya. Kayo nang sagot ko, hindi na kailangan. Next question. Hindi nawawala. Okay, next question. Okay, kalma. Okay, kalma. Ito, next question. ito question ko ulit. Lilinawin ko sa'yo kasi narinig ko to eh. Nananampalataya ka na. Bakit ay ligtas ka na? Bakit ka pa sasampalataya? Yan ang narinig ko sa'yo at naka-live tayo. No? Diyan kita hindi iiwanan. Ngayon, no? Yung ikaw ba ngayon ay ligtas na kaya hindi ka na sumasampalataya? Yes or no? Yes or no? Wala yung tugon mo, Mr. Model, objection. Objection. Objection? Ako dapat na Wait lang ha. Sige. Unahin natin yung objection ni Eric tapos si Zach yung sunod. Sige. Strawman, wala ako sinabing na na nawawala ang pananampalataya. Wala ako sinabi. Strawman po yun. Nag-object si Pastor Eric dito ha dahil doon sa premise daw na wala siyang sinabi. Bro, Zach, counter-objection. Counter objection, naka-live po tayo, narinig po ng lahat yan. Ito ang counter objection ko, narinig ko. Ligtas ka na, bakit ka pa sasampalataya? So ibig sabihin, itong si Eric, ang tanong ko, ligtas na ba siya kaya hindi na siya sasampalataya? Pakisagot naman. So ganito mga kapatid, judgment natin dito. Hindi ako judge kung sino yung nagsasabi ng totoo sa inyo, kung sinabi ba talaga o hindi ha. Pero dito sa question na ito, kahit pa si Brother Zach, either sinabi mo talaga yun or hindi, tinatanggap ko pa din yun as a valid question. However, pwede kang gumamit ng 10 seconds kung talagang hindi mo sinabi yun or sasagutin mo yung question ni Zach, hindi ka na ba daw sasampalataya doon pagkaligtas mo? Bro Eric? Oo. Sinabi ko, hindi na ako sasampalataya kasi saving faith ang sinasagot ko eh. No? At yung pananampalataya, sabi sa Biblia, may isang pananampalataya. Anong susunod kong pananampalataya? Ikalawang pananampalataya? So wala akong sinabing nawawala ang pananampalataya. Mali lang unawa mo sa hindi na kailangan sumampalataya. Kasi nakaligtas ka na at yung pananampalataya hindi nawawala. Hindi na palawain nun. Okay, sumagot po siya. Next question na. Sumagot po siya, napakalinaw, ang liwanag. Okay. Kung no, hindi na siya sasampalataya dahil ligtas na siya. Ito ang tanong ko. Sumasampalataya ba siya ngayon kahit ligtas siya? Yes or no? Hindi nawawala ang kaligtasan eh. Sino ba nagsabi na wala ang kaligtasan? Sabi ko lang, hindi na kailangan sa saving faith, isa lang ang pananampalataya. Objection mo na.
Bro Zach, anong objection? Hindi ko tanong kung nawawala ang kaligtasan. Ang tanong ko sa kanya, ligtas na siya. Ngayong ligtas na siya, sumasampalataya pa rin ba siya? Yes or no? Okay, Pakisagot yes. naman. Yes or no, sumasampalataya ka pa ba din? Objection, Mr. Moderator. Counter tayo. Counter objection, proceed. Sumagot naman tayo ng kanyang categorical, na at ang sagot ko, tanggapin niya o hindi, isa sagot yun, sumagot ako ng categorical. Hindi niya na kasi maunawaan yung lalim ng pinag-aaralan o sagot eh. Okay, so Bro Eric, gusto ko lang i-confirm ano yung sagot mo doon sa yes or no? Pakiulit nga po, Ayan, pakiulit, Bro Zach. Paulit mo. para lang. maliwanag siya, Naka-timestamp to. nalilito siya eh. Okay. Okay, Nalilito siya. okay. Kalma lang kasi para maintindihan mo yung tanong. Ito yung tanong. Huwag ka malito. Ito yung tanong. Proceed na sa tanong. Ito yung tanong ko. Ligtas ka na, sabi mo. Ngayong ligtas ka na, sumasampalataya ka pa rin ba? Yes or no? Yes or no? Siya hindi nga nawawala. Hindi nawawala ang pananampalataya. Bro, na-object Diba? na kasi ito, bro. Dapat talaga mamili ka, bro, ng yes or no, bro, before mag Yes, sabi ko yes nga eh, bro. Okay, yes. Hindi Proceed, ko bro. na- Proceed, bro. Ah, Paliwanag. Yes nga, kasi hindi mo nawawala ang pananampalataya. Ang sinutukoy ko, saving faith, yun, isang pananampalataya. Nung sumampalataya ka, hindi maaring naligtas ka na, tapos diligtas ka pa rin, sasampalataya ka pa rin para maligtas. Walang ganung Time. Hindi 7 mo minutes kailangan time. sumampalataya para maligtas. Ano ka ba? Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live kay Enmanuel Domingo, ingat kasi sa pagsagot. Shoutout din kay Benny, yun ang tunay na ipit sa pagtatanong. Ang lalim ng tanong na iyan, ligtas ka na pala, bakit ka pa sasampalataya? Bro Eric said, mali ang tanong. Agoy, shoutout din kay Jun, yan ha, hindi nawala ang pagsampalataya, mas more na lalapit sa Diyos ang naligtas na. Shoutout din mga kapatid kay Alvin Lander, sa ebanghelyo nakapaloob ang lahat ng gagawin upang maligtas. Shoutout din mga kapatid dito kay Emmanuel Domingo, faith here is just a response of the believer, but it should not be alone because it was not intended by Paul to be alone. Shoutout mga kapatid kay Pastor Alexander Santos. Pastor Eric, gusto lang niya magbantay pinto. Shoutout din mga kapatid dito kay Alvin at ayan. Okay, so sila din lang to. Benny, brother Benny, nandyan pala din. Sabi niya yun ang okay. So okay, so mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Pero by the way mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang ating pinag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. So affirmative natin si Pastor Eric yung tinatanong kanina at negative naman si Brother Zach yung magbibigay ng rebuttal ngayon. So Brother Zach ng saksi ni Kristo, 10 minutes, your time starts now. Po, once again, no? Maraming salamat po. Yung topic po natin, mga kaibigan, sa pananampalataya lamang, siya pang pumili ng ng topic. Sa pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. Kaya tinanong ko siya, yung sanggol ba sumasampalataya? Sabi niya, hindi. Pero ligtas na kasi yun. Bakit ka pa sasampalataya? Ligtas ka na. Kaya dinali ko siya doon kasi be careful. No, kung talagang ikaw ay sinasabi mo walang laman yung sinasabi mo sa akin, debating mahina si Zach. Pero nahuhuli ka ng mahina. Sabi mo mahina ako, 'di ba? Pero nahuhuli ka ng mahina. Yung sinasabihan mo na mahina, yun pa ang nakapanghuhuli sa iyo. Ano ka pa? Ang humuli sa iyo mahina. 'Di ba? Ano ka pa? Okay? Sana maintindihan mo 'yan. No. Pa-mute lang mga kapatid, no. Tapos pinaulit-ulit ko siya mga kapatid ko. No, sabi ko sa kanya, naka-live kami. Sabi ko sa kanya, naka-live tayo. Ang kung ligtas ka na, sabi niya, narinig natin. Ligtas ka na, bakit ka pa sasampalataya? Oh, come on. Naka-live.
Naka-live tayo. Pwede mong panoorin yan. No? Iiwanan na kita dyan kasi ang gusto ko honest eh. No? Okay lang na tawag dito. May pagkasarkasam ang kausap. Pero pag dishonesty, no? Doon ako na kaya maging honest ka lang. Okay. Okay, tutuloy ko na presentation ko. Ito, gagamit ako ng talata kasi siya kwento na lang sa kanya rebuttal eh. Ito, hindi po ito kwento. Ito po ang sabi, no? Yung faith alone, pananampalataya lamang. Okay. Ito po ang sabi sa pag-aaral ni James. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Basahin natin ulit. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. James 2:21 yan ha. Pakinote mo naman bro Eric. Inaring ganap siya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Okay? Ituloy natin sa 22. Nakikita mo, no, sabi dito, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ay naka-letra por letra ito eh. Kasi baka mamaya sabihan mo na naman ako, oy, letra por letra ka dyan, nakakamatay yan. Yung mga ganong talata na ang titik na kamamatay, may context yun. No? May context yun. Hindi po pwedeng i-generalize mo na porket titik, lahat nakakamatay na. No? Iko-contextualize mo yan. Kasi lahat naman ng verse, lahat naman ng mga talata, no, from Genesis, no, to Jude, lahat naman yan ginawa sa titik eh. No? Kaya, ewan ko ba kung anong klase pag-aaral ang ginagawa mo, Pastor. Okay, ituloy natin. 23. Ang sabi dito, at natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Okay? At yaoy ibinilang na katwiran sa kanya. At siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Pansinin natin. Sa English, babasahin natin para medyo may matutunan si Pastor dito. Ito po ang sabi, And the scripture was fulfilled, which said Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Imputed po yun ang ginamit na terminology. Imputed. No? Yung pananampalataya, imputed. Basahin mo ito. And the scripture was fulfilled which said Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Yung pananampalataya, imputed. No? Na imputed yon. Kaya through faith, maliligtas ang tao. Okay? Hindi po faith alone. Hindi faith alone kasi pag sinabi mong faith alone, sabi mo ang pananampalataya, sa iyo yan. Dahil ang unawa mo, sa inyong pananampalataya, kayo nangaligtas. So, ibig sabihin, kung sa iyo yan, faith alone, kasi sa iyo nga yan, niligtas mo yung sarili mo? Oh, come on. May tao bang nakapagliligtas ng kanyang sarili? Yan po. Kaya nga sabi ko sa iyo, nasa negative position ka. Yung faith alone, nasa negative position yan. Imputed yan eh. Imputed righteousness po yan yung faith. Kaya through faith, no, naliligtas ang tao. Bakit? Imputed. 'Di ba nagkaroon ng sin imputed? Imputed sin. Ito naman sa New Testament, imputed righteousness. Wala ka diyang gawa. Yan yung doon na pumapasok yung wala kang gawa.
Kasi pati yung pananampalataya mo, imputed yan. Matututo ka ngayon, bro Eric, yung sinasabi mong mahina, ang magtutuwid sa'yo. No? Babasahin ulit natin. Sabi rito, no? 24, patuloy pa rin kay James, nakikita ninyo, ayan, sabi ni James, na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi na naman po yan kay Zach. Baka sabihin na naman ni Eric, si Zach nagsasabi niyan. Si James po ito, mag-ispadahan kayo ni James pag nagkita kayo sa kabilang buhay, okay? Ispadahin mo siya. Kasi nagsulat siya ng ganyan eh. Sinampalatayanan ko. Okay? So, ibig sabihin, dito, ipinapakita ko yung hanay, yung pagkakasunod-sunod ng patotoo ng Biblia. Ang totoong ikinaligtas ng tao by grace through faith. Hindi po faith alone. Kasi yung faith alone, hindi mo kailangan ng iba. No? Hindi mo kailangan si Kristo. Kasi faith alone. Dapat Christ alone. Tapos, i-strawman mo pa ako kanina. Sumasampalataya ka ba kay Kristo? Sabi ko, oo. Hindi naman yun ang topic. Diba? Ang topic, sa pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. Diba? Ano yung dapat sampalatayaan ng kay Kristo? Yung kanyang pagliligtas. Okay? Pero, yung pananampalataya na yan, according to James, imputed righteousness yan ng Diyos. Ngayon, pag na-impute sa iyo yan, sa pamamagitan yan, tayo'y maliligtas. Ganon magpaliwanag. Ikaw, anong ginawa mo? Nagkalat ka lang eh. Nakakaya talaga, pastor. Nagkalat. Tapos yung sinasabi mong mahina, nahuli ka. Diba? Sabi mo sa akin, ito si Zach, ito ang pinakamahinang debatista talaga eh. Ito ang pinakamahinang debatista na iahanay ko sa si Zach ang iahanay ko sa mga pinakamahihinang debatista. Pero hirap na hirap ka sa mahina. No? Salubungin mo yan ng mga tanong ha. Yung mga sinabi ko sa iyo, tutulan mo na hindi imputed righteousness. Yung sinasabi rito, no, sa talata ng 23. James 2:23. Pasinungalingan mo to. Tanungin mo ako dito. Hihintayin kita. Tutulan mo na imputed righteousness yung faith. Tutulan mo ako dyan. Tapos, tutulan mo rin ako sa sinabi ni James dito na nasabi dito, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawain, inaari ng tao. Ayaw mo ng gawa, di ba? Hindi ka aariin dyan. Sabi mo, tutulan mo ngayon si James. No? Tutulan mo si James, ha? Nakikita ninyo sa pamamagitan ng mga gawain, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Tutulan mo si James. Okay, salamat. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating second cross ng ating affirmative. Pastor, your time starts now. Pa-unmute, Pastor. Hello. Okay na? So, sabi mo kanina, no? Christ alone. Di ba? So, wala kang nabasang Christ alone sa Biblia. Ibig bang sabihin, hindi totoong Christ alone dahil walang Christ alone? Oo o hindi? Meron mabasa. No? Kasi ang sabi diyan, kay Kristo lamang. Okay, next question. Ray. Sabi mo, kay Kristo lamang. Sige.
Basahin mo ako kay Kristo lamang. Word for word. Sorry. Naka-mute pala ako. Okay. Ito, sabi dito sa talata ng Juan 14:6. Ito ang sabi. Babasahin natin. 14:6. Ito ang sabi. Sinabi sa kanya ni Jesus. Ito ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoroon Next sa question, Ama, 30 seconds. kundi sa pamamagitan ko. Christ alone yan. Saan dyan nakasulat yung word na lamang? Basahin mo ulit yung phrase. Basahin mo. Okay, ito Saan dyan ang sabi. nakasulat? Meron ba Okay. nakasulat na lamang o wala? Okay. Ito ang sabi, ako. Ako. Sabi niya, Mr. Moderator, ako. objection. Objection mo na, objection. Bro, Categorical yung tanong ko kung meron ba nakasulat na lamang, oo o wala. Meron o wala. meron ba daw o wala ang pagpipilian? So, bro Zach, Okay. pipili ka ba? Okay. Wala. Pero, Wala, proceed. pero ganito, paliwanag. Hindi naman ito ang topic namin, kaya pinagtitiisan ko siyang sagutin. Dinadivert niya eh. Inaalisan niya yung topic, tapos gumagawa siya ng sarili ng bagong topic. Pinapatulan ko na nga lang siya eh. Pinapatulan ko na lang siya dito sa tanong. Ano ba yan? Next question. Okay. Salamat sa pag-amin na wala. So, ibig sabihin, no? Wala. Pag sinabi na lamang, hindi nangangulugang mali. So, dahil sa dapat tapos ng debate, tatanungin pa rin kita. Yung bang pananampalataya ng demonyo sa Santiago ay peke o tunay? Okay, yung peke. 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 Alam mo kung bakit peke? Wait lang, Alam mo kung bakit sumasagot peke? Teka, sumasagot ako. Alam mo kung bakit peke? Kasi alone. Faith alone. Ikaw faith alone, 'di ba? Ayaw mo under grace, ayaw mong gagawa. Alone ka eh. Kaya ikaw may pagkasatanas. Next question. Next question. Sabihin, pag fake yung pananampalataya, hindi siya makapagliligtas dahil fake. Tama, mali? Tama, mali? Yung faith nakapagliligtas. Ay, mali. Mali. Kasi, faith true faith, by grace, true faith. Pero yung lalagyan mo ng alone, Satanas yan. Kasi Okay. si Satanas Wait nga lang, may pananampalataya, pero walang grasya, walang gawa. Wait lang, Alone bro. siya eh. Next question. Okay, sabi mo, yung fake nakapagliligtas na walang gawa. Naniniwala ka ba sa pamamagitan ng pananampalataya naligtas ang tao dahil hindi siya fake? Tunay siya? Oo, hindi. Okay, sa pananampalataya, okay. Hindi muna. Sagot siya. Okay, sorry, no? Okay. Tunay yun. Okay. Pakiulit. Paulit. Okay, sabi mo, fake yung sa Diablo, demonyo. Ngayon, pag sinabing hindi fake, no, yung pananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya naligtas ang tao, hindi fake, nakapagliligtas ba yan? Oo, hindi. Yung hindi fake, nakakapagligtas ba daw? Yes or no? Nakakapagligtas yun. Pero ang ibig sabihin, pag totoong faith, hindi siya alone. Kasi kahit yung mga apostol may ginawa man, may ginawa. Kahit nga si Kristo, Panginoon na may gumawa pa din siya eh. Tapos ikaw, tao lang, wala kang gagawin. Wait lang. Ano ba naman yan? So, Di alone, wait lang, Satanas yan. Okay. Next question. Next question. So, salamat sa paghahan ulit. Ngayon, ito ang tanong, ano bang pagkaunawa mo sa sulat sa Santiago? Yung tinutukoy mo doon na binasa mo. Ito ba ay patungkol sa saving faith? O patungkol ito sa evidence ng faith? Hey, evidence, saving faith yan. Saving faith yan. Saving faith yan. Alam mo kung bakit? Ito ang sabi kasi, 24. Ito sabi. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawain inaaring ganap ang tao. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Next question. Next question. Okay, sabi mo saving faith, no? Inaaring ganap, sabi mo si Abraham. Saan sa lumang tipan sinabi ron na si Abraham ay inaring ganap sa pananampalataya? Basahan mo ko eh. Basahan mo kami. Sagot? Pakiulit yung tanong kasi Paulit yung tanong. ibang tanong yan. Okay. Time stop pag paulit. Time stop tayo. So, sabi mo, no? Si Abraham ay inaring ganap no, sa gawa. So, saan sa lumang tipan
na kinotya ni Juan na si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa? Okay. Kung ngayon mo hihingin ko to, hindi ko may bibigay yung talata kasi hindi ko naman alam lahat ng talata. Okay. Pero itong sinabi ni James dito, nasabi sa inaring ganap si Abraham sa kanyang mga gawa, hindi naman siguro nagsisinungaling si James. Maliban lang kung sasabi mo, sinungaling ka, James. Next Maliban question, na lang ganun last yun. 1 minute. So, ginamit mo yung James, no, na inaring ganap si Abraham, pero hindi mo alam yung source ng pinagkunan ni James. Kaya hindi mo masagot. So, ulitin ko, no? Naniniwala ka ba doon sa lumang tipan na kinote ni James na sinasabi ron, inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng gawa? Meron ba? Meron kasi nga Meron. itong si James, meron. Hindi ko lang maibigay sa iyo yung kung anong talata kasi gusto mo talata hindi ko nga alam 'yun. Pero itong si James kasi kumote siya Sino yung kinote niya? Si Abraham So ibig sabihin hinugot ni James ito sa Old Testament. Kaya meron talaga nakasulat pero pinapahanap mo sa akin specific verse. Hindi ko nga alam Okay. Pero si James alam niya yan. Hinugot niya nga yan dun Next Wait lang. question. Next question. So, si Pablo, no? Sinabi ba ni Pablo na si Abraham ay inaring ganap sa gawa, sa pamamagitan ng gawa? Oo, hindi. Ay, oo. Oo. Kasi itong si James, Hindi, ano mo direkta si Pablo? oo. Diba sinagot ko? Oo. Oo daw, oo. Oo, sinagot ko Kasi nga, kasi nga itong si James at saka si Pablo, no? Ay nagkasama ito Time. 7 minutes time na. Yung talata, na sinabi ni Pablo. Time na. Sige, Inaring sige. ganap. Time na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Zach. 5 minutes bro bilang negatibo na sa pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. Bro Zach, your time starts now. Okay po mga kapatid. Okay. Ang topic po namin ay sa pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. Okay. May lamang po May lamang. Hindi po na itindig ni Bro Eric yung topic niya. No. Kasi sa pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. So, kung sumampalataya ka kay Yahweh, hindi ka naligtas. No, kasi sa pananampalataya lamang kay Kristo kaligtas. So kung sumampalataya ka sa Holy Spirit, hindi ka ligtas. Kasi lamang kay Kristo. Very very sensitive yung topic mga kapatid halatang hindi pinag-isipan ni Bro Eric. Alam nyo mga kapatid, pinako-contrast ko nga yan No? Kasi mayroong mabablasphemy po yan sa pinili niyang topic. Pansinin niyo yung topic, sa pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan. Pag sumampalataya ka sa Ama, hindi ka ligtas. Pag sumampalataya ka sa Holy Spirit, hindi ka ligtas. Diba? Nabablasphemy natin. Kaya sabi ko, i-contrast, ay ayaw niyang pumayag. So, pinatulang ko siya. Ngayon, ito na. Gumagamit siya ng mga talata, Efeso, Acts 16:30, Galatians 2:6, John 3:16. Lahat naman ng ginamit ng mga talata, wala pong mababasa sa pananampalataya lamang. No? Lamang. Maliligtas ang tao. Wala pong ganun. Kasi, yung mga sanggol, kaya nga sinabi ko sa kanya, mga sanggol, mga kapatid, wala namang pananampalataya pa yon. Pero ang sabi niya kasi ligtas naman na yun Ligtas na naman yung mga sanggol. Kaya ligtas ka na, bakit ka pa sasampalataya? Yan ang sagot niya. Mantakin mo, nagkawindang-windang nanganak ng problema yung gusto niyang topic. Kasi may nabablasphemy siya din sa topic na yan mga kapatid. Pinatulang ko lang siya. At kaya sa kabila ng may nabablasphemy na siya. Ngayon, lumabas ulit yung pagka-blasphemy niya. Bakit? Kasi
sabi niya, ligtas ka na tapos sasampalataya ka pa. Saan ka naman nakakakita na ligtas na tapos sumasampalataya pa? Naka-live kami, naka-live tayo. Ulitin mo yung ano niya, mga viewers panoorin niyo pong muli itong debate na ito, no? At alam ni Eric, sinabi niya yon, kaya lang papalusot siya. Kasi nga, hindi na niya naitindig yung topic. Tapos, yung Efeso 2:8, ito napakaganda dito eh. Hindi niya alam, mga kapatid, no, na yung Ephesians 2:8 ay, yan po ay imputed righteousness. Oh. Kasi ang sabi niyan, mga kapatid, ang linaw eh. For by grace, you are saved. Kanino galing yung grace? Di ba sa Diyos? Oh. Kung galing sa Diyos yung grace, pinadaan, sabi dito, by grace you are saved through faith, no? And that not of yourselves. It is gift of God. The imputed righteousness, yung kaligtasan. Imputed righteousness. Kaya nga sabi doon, wala kang ginawa. Sa gusto mo, no? Ginawa ng Diyos. Binigyan kanya ng grasya. Kaya ngayon, anong gagawin mo? Sasampalataya ka. Sasampalataya ka ba para maligtas? O sasampalataya ka dahil sa biyaya na ikaw ay iniligtas? Yun po yun. By grace, you are saved through faith. Ibig sabihin, mga kapatid, sa biyaya, tayo naligtas, tapos imputed righteousness, ang ginawa ng Diyos, yung pananampalataya, in-input sa'yo. Pag input ng righteousness na yon, ng faith na yon, ibig sabihin, natatakan ka na. You are saved through faith. No? Kaya nga sabi doon sa talata, by grace, you are saved through faith. Pero sa kanya naman, you are saved, faith alone. Wala namang ganong nabasa. Ano ba naman yan? Alam nyo, nakakatawa. Kung ano-anong inaalis tapos pinapalitan. Wala naman talagang mabasa rito, mga kapatid, na Time. by faith alone you are saved. Wala naman ganun. Okay, thank you. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sir Eric, your time starts now. Okay, so sabi ko nga sa inyo, di ba, ibubuwal ko to eh. So sa debate. So ito yung huling bigkas niya, medyo nangamba ako sa aral nito. Sabi niya, sasampalataya ka ba dahil ililigtas ka o sasampalataya ka dahil ligtas ka na? Kinontra nito yung Biblia, na kanya namang sinang-ayunan ng una, ngayon kinontra niya. Sasampalataya ka ba dahil ligtas ka na, ililigtas ka o sasampalataya ka dahil ligtas ka na? Ibig sabihin, kahit wala ka ng faith, kasi ligtas ka na, hindi mo na kailangan ng faith. Yan ang problema, talagang huling-huli yung pagkatuso nito, pang demonyong aral to, kaya mag-ingat po kayo. So ngayon, kung titingnan po natin, tinanong ko po siya, na about po dito, tinanong niya ako about sa sabi ko, hindi mawawala ang kaligtasan, binabaliktad niya ngayon. Ang sabi ko, hindi na kailangan sumampalataya kasi yung saving faith, isang pananampalataya lang yon. Kasi kung bakit hindi ka nasumpalataya? Kasi ligtas ka na eh. Paano pa sasampalataya? Sumasampalataya ko, ligtas na ako. Sasampalataya ko para iligtas mo? So, siya, wala siyang common sense dito. Hindi niya alam kung paano unawain to. Yun ang akala niyang pinuntos niya. Kaya lang baliktad, ang kanyang kanyang unawa. Ngayon dito, titignan po natin. Sinabi ko, meron bang nakasulat na Christ alone? Siya ang daan, na siya lamang. Sabi meron daw, binanggit niya yung talata eh. Pero sabi ko, meron bang lamang? Wala pala siya. Sabi niya meron daw, pero pag binasa mo, wala. So kinontra niya yung sarili niya sa tanong sa akin, na wala rin palang lamang doon, na si Kristo lamang ang daan, yung kaligtasan. So related ba sa salvation? Related. Siya sa daan eh. Siya yung katotohanan, siya yung para makakisama, para maligtas ka. Related yun. So wala rang lamang doon. Nadali na naman siya roon. Kaya pala, kahit pala walang lamang, ay pwede yun. Na kahit walang sinabing lamang, ay siya ang daan. Kahit walang lamang. So ngayon, dito sabi ko, yung diablo ba, may tunay ba ang faith
Sabi niya peke. So, ibig sabihin, no? Ibig sabihin, yung rhetorical question, alam mo na mali yun, alam mo na peke yun. So alam mo na hindi talaga maligtas kasi nga peke nga. Ba't sinasabi mo pa sa akin, yung Diablo, may pananampalataya, alam mo naman ng peke. Ba't sinasabi mo, peke nga. Ang pinag-usapan dito, yung tunay. So ngayon sinabi ko, sabi mo si Abraham, sabi si Santiago, no, sa pamamagitan ng gawa ay inaring ganap si Abraham. Sabi ko, saan mo kinote yan? Meron bang quoted dyan sa lumang tipan? Meron. So anong talata? Hindi niya maibigay. Ginagamit mo yung talata, kaibigan, pero hindi mo alam yung source. Kung meron ba talagang nakasulat word for word na ganyan. Sabi mo meron. Sige, assignment mo ngayon yan. Hanapin mo word for word na si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa sa lumang tipan. Assignment mo yan, ha? Igihin mo yung assignment mo, tapos bumalik ka sa akin. No? Kahit text mo ako na wala o meron. No? So hindi niya alam yung source. No? Na sa kanyang ginagamit na talata, hindi niya pa alam, hindi niya pala napag-aaralan pa. Hintayin na lang daw. So yan ba yung debatista? Ba't hinamon mo ko, hindi mo pala alam? Diba? So sabi ko, naputol nga, sabi ko, si Pablo ba? Sinabi niya na sa pamamagitan ng gawa ay inaring ganap si Abraham. O naputol kasi hindi niya masagot siya sigurado. Ay, sagot niya pala, oo daw. So sasabihin ko sana, saan talata? Wala rin siya may papakita na si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang problema. Kasi hindi, ang sinasabi sa Santiago, no? Ang sinasabi sa Santiago po, mga kapatid, no? Ay justification before man. No? Before man po yun, yung sinasabi ni Santiago patungkol kay Abraham na gumagawa sa pamamagitan ng gawa, no? Sabi nga ron, di ba? Ipakita mo ang iyong pananampalataya sa gawa at ipakikita ko ang aking pananampalataya, no, kalapit ang gawa. Ibig sabihin, justification before man yun. No, hindi tinutukoy dito na justification before God. Kasi justification before God, sinabi sa 23, siya inaring katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, yun yung tunay. No, yun yung justification before God. So sabi ko, ano ba yung inuuri dyan ng sinasabi o inaaral niya dyan ni Santiago? Sabi ko, yan ba yung saving faith? Sabi niya, oo. Ay, mga kapatid, hindi po saving faith ang tinutukoy po dyan. No? Ang tinutukoy po dyan, no, ay talks about the fruits of faith. Yung ebidensya ng pananampalataya, hindi po siya saving faith. No? Kasi si Paul naman talks about the root of salvation. Yun yung faith. Yan, magkaiba sila ron ng pero magkasundo sila. Kasi iba yung sinasabi ni Santiago, hindi saving faith. Kaya saving faith, justification before men. Pero sinabi rin ni Santiago, this justification before men at yung justification before God. Hindi niya alam yun eh. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Pastor Eric. Salamat bro. Okay, yun. God bless po, Brother Rasha, no? At ganyan din sa ating katunggali, si Brother Zach, no? Sa ating tangguli. Ito sa mga viewers ni Brother Rasha, ito po yung tunggalian, no? Ng mga debatista na wala pong anumang dito. Tawag dito? Personalan. Kundi aralan lang po ito. So, kailangan kasi sa debate, yung ganong paraan ng at least hindi lumalabag doon sa patakaran o batayan ng ni Brother Rasha, no? Okay. So, God bless po sa inyong lahat, sa mga nakikinig, nawa ay na napagpala po kayo sa mga gantong aralan. At suportahan niyo rin si Brother Rasha sa kanyang platform kasi nga halos lahat dito naman kay Brother Rasha, yung mga debatista para makipagtanggulian o bakbakan ng katwiran para lumawig ang inyong unawa, ang inyong kaalaman. So, libre po yung pakikinig. Wala po ba? Para matuto po kayo. So, yun lang po, brother. Okay, at Brother Zach, pasalamat ka din, bro. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesukristo, no, sa kanyang pangalan, dahil sa kanyang pangalan pa lang ay talagang tayo ay inilipat na, no, sa liwanag. At tapos maraming salamat din syempre kay Brother Eric, kasi si Brother Eric kay inaasar-asar ko lang yung mga kapatid. Pero hindi personal. Kasi aral lang talaga.
So, tinetest ko yung kakayahan ko, hindi yung kakayahan niya. Tinetest ko yung alam niyo ang nagbe-benefit dito talaga viewers at saka ako. Kasi ako, hindi naman ako pastor mga kapatid. Kaya tinetest ko yung aking credibility. Nagyayaya ako ng mga sa mga pastor. So maraming salamat din kay Bro Russia at sa mga viewers siyempre, sa mga basher, ano mo naman 'yan, sa mga diyan. Huwag kayong madadala no na kapag muling sumalang si Zach Jacob bibigyan ko kayo ulit ng magagandang laban. Ang hahunting tayo ng mga pastor diyan kasi ako mahina. Ang nagbe-benefit ako kasi yung napapatunayan ko yung aking credibility no sa pamamagitan ni Pastor Eric na isang professional no na pastor yan. Joke ko lang yan kanina pero maraming salamat sa iyo Pastor Eric. Okay. At yun lang, maraming salamat Bro Russia. Okay, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa atin. Gusto yung sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dulang ito. So na merong mga hamon dyan, hindi ko nababasa. So tingnan nyo na lang mga kapatid. At pwede na akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. Kasama doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista. Siyempre yung inyong obligasyon sa platform mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, at yung ating Facebook mga kapatid, Russia Vista, dahil dito ako laging nag-live. At kung gusto nyo magsuri sa CJCLS, nandyan si Pastor Eric mga kapatid, nakatag naman yung pangalan niya dyan, so you can follow him mga kapatid kung gusto nyo mag-aral sa pinaniniwalaan ni Pastor Eric. At syempre kay Brother Zach, sa siyang saksi ni Kristo, so kung curious kayo at gusto nyong magsuri mga kapatid, meron silang sariling content, so you can follow Brother Zach mga kapatid. So maraming salamat sa lahat ng nanood. Huwag kayong tumigil sa pagko-comment mga kapatid dahil sisikapin ng dalawang ito na sagutin ang inyong mga tanong or merong mga hamon dyan kung kung okay naman. So open naman ang dalawang ito. So maraming salamat at this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.